Ayan o. Ang ganda ng landing niya kasi buong buo. Yan ang kagandahan niya. So, nandito na tayo sa Kiangan Ifugao project natin. Day 2 tayo dito sa Sawmill Villaverde project natin. Lamot number 2 project natin. So, ito yung magiging ROAS 5 natin. Magandang umaga. Ayan na si Puti. Malikabok at napasagsag sa delivery kahapon, no? Ngayon nga ay pupunta tayo dun sa susunod na proyekto natin, dun sa ROAS number 5 project natin. So magiging number 5 po yun. So abangan nyo po. At papakita ko rin sa inyo yung site ngayong araw na to. So tara. Dito tayo sa magiging proyekto natin. Ayan o. Hello, Engineer. Good morning po. Ayan si Engineer. Good morning po. Ayun. So, abangan nyo to mga kamusta, no? At ito yung susunod na tatrabawin natin. Makapaglagay pa sila ng mga bintana. Okay. So, silipin natin yung taas. So, yan. Para makita na rin. Mga kamusta. So, ito yung magiging ROAS 5 natin. Actually may ROAS 5 tayo nakapending, pero ito na po yung nauna na kasi ito matagal na talaga ito na naisubmit natin yung code. At the same time inaantay lang natin yung go signal. Actually naka-schedule to by August, pero napunta na ako dito para sa contract signing. Ayan si engineer, kakaalis lang niya. Tapos si Sir Jack nandito. So pasok tayo. Ito yung garage. Ayan. Ayan. Bali, ito na. Sir Jack, pasok ako. Pasok ako. Ayan si Sir Jack. Ayan, silipin ko lang yung taas. Yun. So, bali, ito yung gagawin natin. Tiles installation, painting works, tapos ceiling installation, electrical, tapos yung ating plumbing works, mga kamusta. So, yun po yung mga gagawin natin dito. So, napakaluwang na mga rooms na ito. Ayan, no? So ganda niyang ayusan kasi syempre so kumbaga bare pa lang siya, mga kamusta. Basal pa lang. Yan, ito yung master's bedroom. Bali meron pa naman sa baba, so parang guest room na lang siya. So yun yung mga gagawin natin. Yung floor tile na ito, abangan nyo. So yun pa yung ilalagay natin dito. At pakaabangan nyo rin. Bali interior tsaka exterior para sa painting works. And the rest, yun pa yung ayusin natin is yung syempre yung mga ibang designs niya dito na naka-include dun sa may plano, mga kamusta. Ito mag-i-start sa August 1st. Pero syempre mag-prepare na tayo ng materials para dun sa pag-start natin dito. Okay. Sabangan nyo to, mga kamusta na. Sige Sir Jack, ito na po ako. Sige po. Yun. So tara, at samahan nyo ako sa ating mga proyekto, mga kamusta. At abangan nyo to dito sa ROAS number 5 project natin. Muna tayo sa Una Solana project natin, no? Ayan, sample na ito. Ayan, okay. Tingnan. Okay, so yan, mag-i-install na sila Berhel ng para sa ating granite na tiles, mga kamusta, para sa atin, or porcelain, which is may substance na granite para sa ating bar counter using epoxy A and B, mga kamusta. Yan po yung ginagamit natin para sa pag-i-install. So hindi na tayo gumagamit ng kung ano man, hindi na kailangan ng tile adhesive o kaya semento
Kasi tinatanong ng isang follower pala natin kung pwede daw bang lagyan ng tile adhesive o kaya semento yung plywood. So hindi siya recommended mga kamusta, no? Walang kapit yon. Pwede pa yung cement board pero hindi rin siya totally kakapit. Maliban kung yung likod ng cement board yung paglalagyan mo, pwede po yun. Pagka sa plywood, ang recommended ko na gagamitin nyo itong epoxy A&B. Pwede rin na silicone mga kamusta. Pero kung mabigat, kagaya nito buo na 120 o kaya naman buong granite or it's either quartz, dapat po yan ang gamitin nyo A&B epoxy mga kamusta. O kaya Glumax, yun po yung mga kalimitan natin ginagamit. Pero ang kaganda naman na ito, all-purpose naman siya. So ngayon mga kamusta, pagdating sa pag-i-instilla, hindi recommended ang tile adhesive o kaya naman yung semento. Kasi hindi ho siya kakapit mga kamusta. Kakapit man yan, pero hindi siya tatagal. So yun po yung huwag nyong gagawin mga kamusta. So ano nga ba yung kailangan natin gawin o kaya gamitin? So dito mga kamusta, ayan, nagpapahid kami ng all-purpose na epoxy na kung saan yan yung ginagamit natin para makapag-instilla tayo ng tiles. So etong all-purpose na to mga kamusta, ang ginagawa lang natin dyan, kahit na hindi mo siya bubuuin, na kagandahan naman nito, hindi mo naman kailangan na apakan, hindi mo naman kailangan na tungtungan para masabi na matibay. Yung paglalagay ng all-purpose epoxy na yan, which is A&B, yan po ay basta ang importante dyan yung kapit dito sa gilid niya. Tapos kung maaari, kung gusto mo naman talagang buuin, pwede naman. Pero kung sa pag-i-instilla mga kamusta, pwede na po. Basta yung part na kung saan alam mo na doon siya kakapit. Kasi kung napapansin nyo, plywood naman siya. Okay? So dito, pagdating naman sa tinatanong na rin kung pwede daw ba siya doon sa may cement board. Pwede po sa cement board basta yung likod ng cement board mga kamusta. So usually ginagamit din kasi ng ibang mga installer natin, lalo na pagdating sa mga ganito na kung saan gusto nila na cement board na gagamitin, na kung saan nasa 12mm, ay pwede po basta nasa likuran o kaya yung likuran po yung nakapatong dito. Yun po yung nakalabas, then yun po yung paglalagyan natin. So ngayon, dito naman sa plywood natin, ayun, naka-prepare na yung ating tiles na kung saan porcelain mga kamusta. So may substance na granite. Ngayon, pagka yan naayos na mga kamusta din, instilla na natin yan. Ayan o. So gamit natin dyan ay 120 by 60 na kung saan naka 45 degrees tayo o kaya kanto mesa, pero hindi natin totally sinasagad. Ngayon, kung napansin nyo kanina, medyo nagkaumbok-umbok yung mga epoxy natin. Ngayon, i-pre-press natin to, no? Kasi magi-spread po ang A&B epoxy oras na ito ay meron na siyang tiles mga kamusta. Kasi yung bigat nito talagang itutulak niya pababa. Yun po yung kagandahan niyan. Kaya nga po, ang A&B epoxy mga kamusta, hindi naman siya basta-basta natutuyuan. Kung maaari, dapat yan patuyuin mo ng within nasa 4 hours o kaya naman 8 hours. Usually, ito tumitigas na siya ng mga 1 hour mahigit. Pero hindi ko siya recommended na sabihin natin na pwede mo na siyang pabayaan within that hour. So dapat yan, gagawin natin, i-cure natin ng mas matagal, mas maganda. So habang kinokompact natin yan, kumakalat yung mga epoxy natin. Yan ang kagandahan niya. Okay? So hindi naman basta-basta mabibitak yan eh. Kasi solid naman to. Yan, ganun din yung kakapit natin sa gilid, tapos ganun din dito sa gilid niya. Yan yung ginagamit natin na kung saan all-purpose epoxy. Okay. So yan ang gagamitin natin. At kung sakali na gusto nyong gayahin ng ganitong paraan, pwede po. Ang isa pa ang pwede natin gamitin, pwede rin kayong gumamit ng silicone mga kamusta. Pero kung sa tibay, pwede nyo pong gamitin ang all-purpose na A&B epoxy. Okay? Gamit lang tayo dito, it's either paper tape o kaya masking tape mga kamusta. Para syempre hindi mawala yung linya niya. Syempre yung tayo niya, kailangan natin i-check yan. So ito, nalagyan na to na epoxy. No? So sidings na lang to. At tara, merienda muna tayo kasama ang tropa. Okay, ito na tayo sa
Ayan, oh, kaya na tayo. Pansit muna tayo. Sama ang tropa. Okay, tara. Dito na tayo sa Bagabag. Bali, dediretso tayo ngayon dito sa Ifugao project natin. So, unahin muna natin dun sa Kiangan, mga kamusta na. Para kahit umulan, nakababa na tayo kung sakali. Okay. So, punta rin tayo sa Lamot 1 at saka Lamot 2 project natin. Kiangan Ifugao project. So, nandito na tayo sa Kiangan Ifugao project natin at bibigyan ko kayo ng update. Ayan, tapos na ngayon terrace natin. Mas lalong lumaki yung itsura ng ating project kasi nung dati yan, wala yan. So, parang nakikita mo yun lang, yung buong bahay lang. Sa ngayon, yung terrace niya, yan, oh. Talaga niluwangan lang talaga namin kung saan gamit na gamit, mga kamusta, no? Napakaganda niya na tingnan. Ayan, dinagdagan natin ng column, tapos trusses, installation of yung gutter niya, fascia cover, fascia board, tapos yung bubong niya. So kumpleto na nga yan. Kulang na lang yung spandrel, tapos yung PVC dito sa may inner niya. Okay, so syempre dito si Oily, yung ating lead man dito, ating foreman. So na-install na nga ito lahat. Bali, natapos ko na lahat yan. Bali ngayon, sa loob naman, mga kamusta, ito na yung ginagawa nila. Ito, natapos na din yung tiles installation dito. Pipilapan na lang itong gilid-gilid na ito. And then the rest, ito okay naman na hanggang dun. So kung titingnan natin, laking bagay na meron tayong terrace na dito. Maayos na. At syempre, ang ginamit natin dito na long span nya 0.5 pa ho yan. So napakakapal. Maraming salamat pala kay Kamasta Bill, no? So dito, ito na yung additional work pa natin na isa, kung saan yung handrail, mga kamasta, no? Kung saan ito yung gabay natin papunta dito sa may hagdan. So napakalaking bagay, mga kamasta, na meron tayong gabay o kaya railing, mga kamasta, pagdating sa ating mga hagdan, tapos dito sa may opening nya. So kung napapansin nyo, dati wala yan. So ngayon nga, halos nabubuo na. Kulang na lang talaga niya itong bahay na to, yung bintana at saka yung mga pintuan na lang eh. Tapos pintura na lang para sa wall. So bali, sabi naman ni Sir tsaka ni Madam, unti-untihin. So for now, ito yung isang ginagawa na lang namin. Tapos the rest, kung may mga gagawin pa tayo dito, tutuloy natin, mga kamusta. So tingnan nyo naman yung kisame natin. Ayos na. Bali, ito yung mga dinesign ko dati. Yung tiles installation, okay na rin. Ganon din dito sa may TNB natin. Ayos na rin. So bali, yung bintana na lang talagang kulang. Ayan, may niche tayo dyan. So bali, ang kulang na lang dito yung supply ng tubig, tapos yung shower, and yung electrical na lang, mga kamusta din. Okay na, pwede nang tirahan anytime. So ayos naman na. And then, ceiling natin. Ayan, oh. Ganon din dito. Tapos dito. So, pintura na lang talaga ng wall ang kulang. Then dito ayos na rin. Ito kung sakali papalagyan pa to ng gabay, syempre. Ito yung napakadelikado eh. Yun oh. Ewan ko kung tutuwid pa ba yung buto ko pag nahulog dyan eh. Ayan si Herald. Okay, so baba tayo para makita. Kasi ito yung tinatapos na lang. Ito yung tiles natin. Yung tinalisan natin the last time. Then hanggang dito na lang. Yan na lang yung tinatapos ng tropa. So ito kung sakali hanggang bukas mayayari na yan. Then ito konti na lang to. Kasi inuuna namin itong mga to. May kasabay kasi ng PVC natin. Kaya medyo na-delay. So may mga kasabay to na inaantay ko na i-deliver. Kaya isasabay minsanan na lang to. So may project natin sa
Kayangan Ifugao project, mga kamusta na. Okay, so tara. At sasamaan lang natin si Orly. Maubusan daw sila ng pagkain. Mabili tayo. Okay, so samaan lang natin yung tropa at bibili ng pagkain kasi naubusan sila ng abasto, no? At bukas uwi naman na sila. Kaso nga lang syempre wala silang pagkain bukas daw. Wala silang pagkain bukas bago sila uwi, kaya bilan muna natin sila. At pauwi na tayo, mga kamusta. Ay hindi, pupunta pa pala tayo sa site kung saan sa Lamut 1 at saka Lamut 2. Okay, dito tayo sa Lamut 1 project natin. Galing na kayo doon? Okay na. Nandito yung pera closet. Oo. And so ito yung mga runway natin ngayon. Uy! Ganda. Saan? Doon sa bahay. Galing sa bahay to? Napalalaglag kasi yung mga bunga kaya tigaw na baka maiwan. Oo. Okay, dahil nauna na. Busog pa kasi ako. Kanina nagmerienda tayo sa Solano. Ngayon merienda ako ulit. Mamaya na ako kakain. Busog pa talaga ako. Kaya nagpabili na ako ng merienda nila. Sakto, pabili na rin ako ng Skylex bago ako aakyat doon sa taas. Pantawid buto. Kita tayo sa taas. Okay. Ayan, no? Laki ng island, no? So pina-finalize na lang nila yung loob. Uncle Jong! Ayaw ko mo lang. Ha? Wala ha? Pangit ko pa na. Eto, tapos na to? Ayan, testing natin yung landing. Ito na po yung mga kinuha nating mga wood planks, no? Ayan, no? Yan. Okay. So may siwang talaga to, mga kamusta, kasi may purpose ako dyan kung bakit siwang yan. Yan. Diba? Nakahang lahat yan. Yan na yung landing niya. Meron din dito. Lagay mo nga yung isa, Uncle Jong. Di ba? Kapag pa. Yan. Ayan, no? Yan, para lumitaw. Diba? So buo yan, mga kamusta, hanggang doon sa taas. Yan na po yung ilalagay natin ngayon using bolt tsaka nut, mga kamusta. Yan po yung para dun sa may landing natin, tapos yung mga step natin. So ito yung haba niya, ito nasa 130 cm. So tingnan natin. Ito hindi pa to nalak, mga kamusta, no? Ayan, no? Ang ganda ng landing niya kasi buong buo. Yan ang kagandahan niya. Tapos dito naman dire-diretso yan hanggang dun sa taas. So bali ito, sinasanding na rin namin, diretso varnish na ho namin yan para makumpleto na. Ayan, no? So kinukumpleto na lang ni Mabi yan, tapos salpak na. So bali yung bolt tsaka nut na yung ilalagay. Kung makikita natin, napakaganda niya tingnan. Aabot hanggang dun sa taas. Mas lalo nyo ma-appreciate yan, mga kamusta, no? Pag natapos na. So ito na yung tinatanong ng karamihan, kung ito daw ba ay kung ano yung magiging itsura niya. Actually ito, nadamage lang yung ating gypsum board eh. Ito kasi may gypsum board pa to, buo yan. Ito kasi may ilaw yan, mga kamusta, no? Papagroove natin to. Paparoter natin yan ng kabuuan, itong landing na to. So yan po yung purpose yan kung bakit nakahang tong part na to tsaka doon, na kung saan sinasabi ng karamihan na hindi daw po ganyan. So may kanya-kanya tayong pamamaraan, may kanya-kanyang diskarte, at may kanya-kanya tayong kaisipan na kung saan sa akin bilang isang contractor na ngayon ay sabihin na natin sa interior design, mga kamusta, yan ang kalimitan kong ginagawa, kung saan yung kung ano yung kakaganda ng proyekto talagang imimit natin yan, di ba? So kung makikita natin, ayan, no? Lumitaw na. At talagang inantay lang natin tong wood planks, mga kamusta, kasi mahirap magpatuyo, mahirap din, kagaya nito, nagpadugtong pa ako. Ayan, ito buo na yan.
Buo to na 130 by 130 cm, mga kamusta. So yung taas pala na ito, kung makikita natin, mag-actual tayo na yung riser natin. Okay, ayan, 19, mga kamusta. So bali, ito kasi mga kamusta, nung sinukat natin dito, yun po yung sinasabi ko na meron tayong 20 cm up to 25, pero tingnan natin. Dito kami nag-start ng 20. Tapos dito naman, 19 na ho yan. Magkakasunod na ho yan. Kasi naglalaro ang step 18, 19, 20. Yun po talaga yan. So diretso yan hanggang doon sa taas. Yan. Di ba? Lalabas na yung pagka-aesthetic niyan. Oras na may install na natin to. Actually, install na namin ngayon. Prepare na rin namin para may varnish na ho yan. Dire-diretso na ho. Tapos abangan nyo rin yung handrail na ilalagay natin. At isa pa dito ay ito. May kabuuan pa ito, mga kamusta, no? Itong tatlong step na to, may ilalagay pa ho kami dito. Tapos abangan nyo yan. So for now, ito na muna. Yung stairs muna yung gagawin. O yung mga steps muna. Okay? So ayan na, mga kamusta. Yung inaabangan ng karamihan. So ito na. Inantay na lang natin yung final color na ito. Actually, tapos na sana, pero kailangan natin antayin yung final color niya. Bali retouching lang naman na yung ginagawa. Tapos ito, tapos na yung inner na ito. So yung mga takip na lang talaga yung naantay natin. Tapos may pa-finalize na natin lahat, mga kamusta, no? Ito na rin yung island natin, no? Napakaluwang. Ito nasa sukat na 240 by bali ilan to? 120 ano, Mabs? Ay 130 cm, no? Okay, 130 by 240 cm. So 240 yan, tapos 130 cm yan. So buong quartz ang ilalagay dyan. So bali yung quartz kasi, mga kamusta, kalimitan yun lang po yung may sukat na ganong kahaba o kaya ganong kaluwang na may 240, tapos may 140 or 130 cm. So buong quartz po yun. Then dito naman granite na ho, o basta siguro siguro ipaparehas na natin kung sakali yung quartz niya, para parehas na. Kasi yung magagamit dito sa sidings nito, pwede rin naman natin gamitin dito kung sakali, di ba? Pati yung backsplash niya na rin. So buo naman na to, kompleto na accessories niya, lahat na. So itong mga takip natin, ito yung takip ng ating pantry. Ayan, oh. Tapos na yung inner niya. Ito na lang. Yung pinaka-outer na lang niya yung bubugahan natin, no? Yan na lang talaga. The rest okay na. Okay. So install na ng mga tropa. At tayo naman pupunta na rin tayo sa Lamot 2 para hindi tayo maabutan ng ulan kasi mahirap yung daanan doon, mga kamusta, na. At yan, napakalungkot ng panahon. So mag-install na yung tropa. So tara, punta na rin tayo, mga kamusta, na. Lamot number 2 project muna tayo. Ay, nandito rin si Puti. Kararating lang. Hirap na hirap kasi yung daanan pangit. Nagagit siya ng mga materyales. Ayun, nakakyat na. Kailangan lang talaga na mabigat kasi magaan na ata kasi. Magaan yung karga kaya kailangan ng maglagay ng bigat niya. Doon nga, Villa Verde, tapos magkama. Pero dadaan ka pa ng Villa Verde. Yung semento. Oh. Ayan, no. So bali magpapalipad sana ako ng drone kasi ang lakas nung hangin. Okay, update tayo dito sa Lamot number 2 project natin. Ayan, no, meron na yung depensa nila. Itong problema namin ngayon, ang putik. Ayan, so dito may mga pinasuyo ako dito na kung saan paglalagyan ng entrada. So actually yun yung hindi pa nasali doon sa may ko natin, kaya nga naka-highlight siya. Pero for now, ayan na. Ayan na, spandrel installation. At eto na nga, diretso pintura na yung high ceiling natin. Yun yung pinaka high ceiling. Tapos eto, puro PVC na yan. Yan siya. So kinukompleto na lang namin hanggang sa ilalim.
And then by next week pwede nang maglagay ng yung ating PVC pagka natapos na ang lahat. Ito pinipinturahan na rin, no? So ito nakadrop lang talaga to sa may kitchen kasi gusto ko may separation at mas maayos siya tingnan mga kamastan. Yan, may separation siya, diba? Napakataas. Kaya gumamit kami dito ng mga tubo, mga clamp, maging safe yung tropa. Okay. Sasabay na rin yung electrician natin dyan. Sa mga susunod na araw pwede na nilang ayusin lahat. At mag-drop na tayo ng mga linya, mga kamastan. Then dito sa isang room, yan, tapos na to, diba? Ganda na. O di tapos na yan. Yun yung ginawa namin na isa. So may CR. Ito yung ginagawa niya. Ayun. So bali pinamasilyahan na rin. Ganun din yung isa. Ayan, tapos na itong isa. Bali pa-finalize na naman. Then the rest okay na rin. Tapos yung nandito sa labas, ito plain lang talaga to. Yun. So ito na lang. Focus na lang kami dito mga kamasta. Kung saan ito yung pinaka-highlight niya talaga. Para siyang cathedral type na kung saan naka-A mga kamasta. Dito sa part na to tsaka doon sa part na yun. So abangan nyo to mga kamasta, no? Mataas, no? Muntik hindi makaalis doon sa may pwesto niya eh. Nabala ako. Yan. So ang ganda na ito yung combination ng PVC at saka yan mga kamasta. Gypsum board natin, pati yung cove niya. So puro latag na to mga kamasta, no? At yung kanyang PVC na lang. Ayan na, merenda na yung tropa. Jai! Dikit nga eh. Iso merenda muna. At diretso tayo ng Villa Verde project mga kamasta o kaya sa Saudi. Ayan, no? Sila magme-merenda sila, ako kakain ako. Alas stress na, hindi pa tayo kumain. Kaya muna tayo. Nagdaya ko alas 6. Oh, apa? Sold na tayo. Libre pang saging, oh. At dediretso na tayo ng Villa Verde project natin, no? Okay, so tara na mga kamusta. At babali lang yung tropa, tauwi na tayo. Dahil Jody pupunta ng Murong, babalik siya doon. Ako naman ng Villa Verde. Tara. Tayo sa site Sawmill Villa Verde project. Ito na tayo. Si Papa dati. Yan si Ate Glenn. Day 2 tayo dito sa Sawmill Villa Verde project natin. Ayan, no? Nagpre-prepare na tayo para sa ating mga bakal. Kamusta? Kasi may deliver na naka-fold kaya pinapatuwid ko. Kasi nga may ginagawa yung tropa dun sa likod. So saan yun yung layout natin. Pasok tayo dito. Ito na nga, oh. So napagbag na lahat, no? Then pinapag-grind na rin natin lahat ng mga wall. Ayan siya. Ayan. Lahat ng mga crack naayos na natin. Mga ceiling, ayan na. Ayan. Lahat ng mga bukol talagang ginagrind na natin lahat yan. Ayan. Matugo, mga kawasan, no? Saan naayos namin lahat. Ito, tsaka natin ito guys at naayos na doon sa likod. Pero ito may ginagawa pa tayo dito. Oh, yan, si Levi. Puro basa, no? Bumababa eh. Ba't yung jack camera eh? Malaki. Sa demolition. Ay, walang brasa. Sige.
Matigas? Medyo matigas yung iba. Matigas yung iba. Yung tubig kanina dito, inumin lang. Nayog-yog. Bumaba. Ano? Oo. Ito kasi papalitan natin to. Ito, alisin mo na to kapag... para hindi masira. Kasi no, kapalagin ka kayo. Kasi talatalin mo na din. Gwen, talis mo. So, repair na yung mga yan, mga kabasta, no? Sa taas naman. Grind na lahat. Kasi ito, tatanggalin din naman natin tong tiles na to. Okay. Oh, nakaubad si Harold. Ayusin na rin natin itong mga katunan nyo. Nakalabas yung mga screw. Kaya ayusin natin lahat. Okay, so tingnan natin yung sa likod. So bali ito, may extension tayo. Yung parte na yan. Kapag naayos na, gigibay na natin yan. Pagka naayos na tayo dito sa loob na. Labas pala tayo. Sa likod. Nabibingi ako. Ayan, nakapag-ukay na sila. Nako po, Diyos mio, marimar na kahoy na yan. Nay, kaya pa? Kaya pa, aritaw. Kasibo. Ayan, so ito na rin yung pang backfill natin dito mga kamastana. Ayan, ukayin natin yan, papalabasin natin. Bakal, diretso na to. So ito, may mga part dito na gigibay na natin itong part na to. Kaya papalabasin natin yung bakal na para may kapit. Okay. So ito extension kasi natin to mga kamastana. Ayan, so may poste tayo doon na isa. Tapos may poste tayo dito. Ayan. So meron na tayong tawag na butterboard mga kamastana. Napaka-importante niyan bago tayo mag-hukay. Meron na tayong butterboard. Kung saan yung butterboard na yan, kinukuha natin yung squala para tuwid mga kamusta at saka mas maayos. Ganun din sa kabila. So puro hukay muna to. So merienda muna yung tropa kasi nanghihina na si Retiro. Ito i-retire natin to bukas. Ay hindi, apelyido lang Retiro, no? Merienda muna tayo. Merienda na. So tapos natin. Say hi. 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 Kaway ka Brandon. Ni Brandon. Tapos na naman ang isang araw ng tropa. Ayan, magpo 4:30 na naman. Clearing na. At para maayos na lahat. Then dito naman. Bukas pwede na tayo magbakal. Para ma-prepare na lahat. So tara, at uwi na yung tropa, mga kamusta. So uwi na nga tayo mga kamusta, no? Ayan, at mag-5 na. Kita-kita tayo ulit bukas. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa maghapon. Sa pagsama nyo sa akin sa mga proyekto natin. Kaya papasalamat ako sa suporta ninyo mga kamusta. Ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!